Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 50. Lumang Tipan, Leviticus 4, Leviticus 5:1-13. Nagsalita si Yahweh kay Moises, sinasabing, sabihin mo sa bayan ng Israel, kapag nagkasala ang sino man na hindi sinasadyang magkasala, sa paggawa ng alinmang bagay na inutos ni Yahweh na huwag gawin, at kung nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal, dapat gawin ang sumusunod. Kung ang punong pari ang siyang nagkasala para magdala ng kasalanan sa mga tao, sa gayon hayaan siyang maghandog para sa kasalanang ginawa niya ng isang batang toro na walang kapintasan kay Yahweh bilang isang handog para sa kasalanan. Dapat niyang dalhin ang toro sa pasukan ng tolda ng pagpupulong sa harapan ni Yahweh, ay patong ang kanyang kamay sa ulo nito, at patayin ang toro sa harapan ni Yahweh. Kukuha ang hinirang na pari ng kaunting dugo ng toro at dadalhin ito sa tolda ng pagpupulong. Isasawsaw ng pari ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ang kaunti nito ng 7 beses sa harapan ni Yahweh, sa harap ng kurtina ng kabanal-banalang lugar. At ilalagay ng pari ang kaunting dugo sa mga sungay ng altar ng mabangong insenso sa harapan ni Yahweh, na nasa tolda ng pagpupulong, at ibubuhos niya ang lahat ng natirang dugo ng toro sa paanan ng altar para sa mga handog na susunugin, na nasa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Aalisin niya ang lahat ng taba sa toroong panghandog para sa kasalanan, ang tabang bumabalot sa mga lamang loob, lahat ng tabang nakadikit sa mga panloob na bahagi, ang 2 bato at ang taba na nasa mga ito, na nasa puson, at ang umbok ng atay, kasama ang mga bato, aalisin niya itong lahat. Aalisin niya ang lahat ng ito, gaya ng kanyang pag-alis nito mula sa toroong alay ng handog para sa kapayapaan. Pagkatapos susunugin ng pari ang mga bahaging ito sa altar para sa mga handog na susunugin. Ang balat ng toro at anumang natirang laman, kasama ang ulo at ang mga binti at ang mga panloob na bahagi at ang dumi nito, ang lahat ng natirang bahagi ng toro, bibitbitin niya ang lahat ng bahaging ito sa labas ng kampo sa isang lugar na nilinis nila para sa akin, kung saan nila binubuhos ang mga abo, susunugin nila ang mga bahaging iyon doon sa kahoy. Dapat nilang sunugin ang mga bahaging iyon kung saan nila binubuhos ang mga abo. Kung nagkasala ang buong kapulungan ng Israel nang hindi sinasadya at hindi alam ng kapulungan na nagkasala sila at nakagawa ng anumang mga bagay na inutos ni Yahweh na huwag gawin, at kung nagkasala sila, pagkatapos, kapag naging hayag ang kasalanang ginawa nila, sa gayon dapat maghandog ang kapulungan ng isang batang toro bilang isang handog para sa kasalanan at dalhin ito sa harap ng tolda ng pagpupulong. Ipapatong ng mga nakatatanda ng kapulungan ang kanilang mga kamay sa ulo ng toro sa harap ni Yahweh, at papatayin ang toro sa harapan ni Yahweh. Dadalhin ng hinirang na pari ang kaunting dugo ng toro sa tolda ng pagpupulong, at isasawsaw ng pari ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ito ng 7 beses sa harapan ni Yahweh, sa harap ng kurtina. Maglalagay siya ng kaunting dugo sa mga sungay ng altar na nasa harapan ni Yahweh, na nasa tolda ng pagpupulong, at ibubuhos niya ang lahat ng dugo sa paanan ng altar para sa mga handog na susunugin, na nasa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Aalisin niya ang lahat ng taba mula rito at susunugin ito sa altar. Ganyan ang dapat niyang gawin sa toro. Gaya ng kanyang ginawa sa toroong handog para sa kasalanan, gayon din ang kanyang gagawin sa toroong ito, at gagawa ang pari ng pambayad ng kasalanan para sa mga tao, at papatawarin sila. Babuhayin niya ang toro sa labas ng kampo at susunugin ito gaya ng pagsunog niya sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan para sa kapulungan. Kapag nagkasala ang isang namumuno ng hindi sinasadya sa paggawa ng anuman sa lahat ng mga bagay na inutos ni Yahweh na kanyang Diyos na huwag gawin, at kung nagkasala siya, pagkatapos kung ipinaalam sa kanya ang kasalanang kanyang ginawa, dapat siyang magdala para sa kanyang alay ng isang kambing, isang lalaking walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin ito sa lugar kung saan nila pinapatay ang mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Isa itong handog para sa kasalanan.
Kukunin ng pari ang dugo ng handog para sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang daliri at ilalagay ito sa mga sungay ng altar para sa mga handog na susunugin, at ibubuhos niya ang dugo nito sa paanan ng altar ng handog na susunugin. Susunugin niya ang lahat ng taba sa altar, gaya ng taba ng alay ng mga handog para sa kapayapaan. Gagawa ang pari para sa ikapagpapatawad ng namumuno patungkol sa kanyang kasalanan, at papatawarin ang namumuno. Kung nagkasala ang sinuman sa mga karaniwang tao nang hindi sinasadya sa paggawa ng anumang mga bagay na inutos ni Yahweh na huwag gawin, at kung nagkasala siya, pagkatapos kung alam niya ang kasalanang nagawa niya, sa gayon magdadala siya ng isang kambing para sa kanyang alay, isang babaeng walang kapintasan, para sa kasalanang ginawa niya. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog para sa kasalanan at papatayin ang handog para sa kasalanan sa lugar ng susunuging handog. Kukuha ang pari ng kaunting dugo gamit ang kanyang daliri at ilalagay ito sa mga sungay ng altar para sa mga handog na susunugin. Ibubuhos niya ang lahat ng natirang dugo sa paanan ng altar. Aalisin niya ang lahat ng taba, gaya ng pag-alis ng taba mula sa alay ng mga handog para sa kapayapaan. Susunugin ito ng pari sa altar upang magdulot ng isang matamis na samyo para kay Yahweh. Gagawa ang pari ng kabayaran ng kasalanan para sa tao, at papatawarin siya. Kung magdadala ang isang tao ng isang kordero bilang alay niya para sa isang handog sa kasalanan, dadalhin niya ang isang babaeng walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog para sa kasalanan at papatayin ito para sa isang handog sa kasalanan sa lugar kung saan nila pinapatay ang handog na susunugin. Kukuha ang pari ng kaunting dugo sa handog para sa kasalanan gamit ang kanyang daliri at ilalagay ito sa mga sungay ng altar bilang mga handog na susunugin, at ibubuhos niya ang lahat ng dugo nito sa paanan ng altar. Aalisin niya ang lahat ng taba, gaya ng ang taba ng kordero ay inalis mula sa alay ng mga handog para sa kapayapaan, at susunugin ito ng pari sa altar sa ibabaw ng mga handog ni Yahweh na gawa sa apoy. Gagawa ang pari ng pambayad ng kasalanan para sa kanya para sa kasalanang ginawa niya, at papatawarin ang tao. Kung magkasala ang sino man dahil tumanggi siyang magpatotoo nang nakasaksi siya tungkol sa isang bagay na kung saan kinakailangan niyang magpatotoo, kahit na nakita niya ito o narinig ang tungkol dito, mayroon siyang pananagutan. O kung sino man ang makakahipo ng anumang bagay na itinalaga ng Diyos bilang marumi, maging patay na katawan ito ng isang marumi na mabangis na hayop o katawan ng anumang mga hayop na patay, o gumagapang na hayop, kahit na hindi sinasadyang mahipo ito ng tao, siya ay marumi at nagkasala. O kung makakahawak siya ng karumihan ng isang tao, kung anumang karumihang iyon, at kung hindi niya alam ito, sa gayon magkakasala siya kapag nalaman niya ang tungkol dito. O kung sino man ay sumumpa ng padalos-dalos sa pamamagitan ng kanyang mga labi upang gumawa ng masama, o gumawa ng mabuti, anumang sumpa ang binitiwan ng isang tao ng padalos-dalos ng may isang panunumpa, kahit na hindi niya alam ito, kapag nalaman niya ang tungkol dito, kung gayon ay magkakasala siya, sa anumang mga bagay na ito. Kapag nagkasala ang isang tao sa anumang mga bagay na ito, dapat ipagtapat niya ang anumang kasalanan na kanyang nagawa. Pagkatapos dapat niyang dalhin kay Yahweh ang kanyang handog na pambayad sa kasalanan para sa kasalanang nagawa niya, isang babaeng hayop mula sa kawan, alinman sa isang tupa o isang kambing, para sa isang handog para sa kasalanan, at gagawa ang pari para sa ikapapatawad niya ukol sa kanyang kasalanan. Kung hindi niya kayang bumili ng isang tupa, kung gayon maaari niyang dalhin kay Yahweh bilang kanyang handog na pambayad sa kasalanan ang 2 kalapati o 2 batang kalapati, isa para sa handog para sa kasalanan at ang isa para sa isang handog na susunugin. Dapat niyang dalhin ang mga ito sa pari, na ihahandog ang isa para sa isang handog para sa kasalanan, pipilipitin niya ang ulo nito mula sa leeg pero hindi niya tuluyang tatanggalin ito mula sa katawan. Pagkatapos isasaboy niya sa gilid ng altar ang kaunting dugo ng handog pambayad para sa kasalanan, at ibubuhos niya ang natitirang dugo sa pundasyon ng altar. Ito ay isang handog para sa kasalanan.
Pagkatapos dapat niyang ihandog ang pangalawang ibon bilang isang handog na susunugin, gaya ng inilarawan sa mga tagubilin, at gagawa ang pari ng kabayaran ng kasalanan para sa kanya para sa nagawa niyang kasalanan, at patatawarin ang tao. Ngunit kung hindi niya kayang bumili ng 2 kalapati o 2 batang kalapati, kung gayon dapat dalhin niya bilang kanyang alay para sa kanyang kasalanan ang 1/10 ng 1 epa ng pinong harina para sa handog para sa kasalanan. Hindi niya dapat lagyan ito ng langis o kahit anong insenso, dahil ito ay isang handog para sa kasalanan. Dapat niya dalhin ito sa pari, at kukuha ang pari ng 1 dakot nito para isipin ng may pasasalamat tungkol sa kabutihan ni Yahweh at pagkatapos sunugin ito sa ibabaw ng altar, sa ibabaw ng mga handog na gawa sa pamamagitan ng apoy para kay Yahweh. Ito ay isang handog para sa kasalanan. Gagawa ang pari sa ikapapatawad ng anumang kasalanan na nagawa ng tao, at ang taong iyon ay patatawarin. Magiging pag-aari ng pari ang mga natira mula sa handog, gaya din ng handog na butil. Bagong tipan. Mark 13 minuto pasado alas 10:31. At dinala nila ang kanilang mga anak sa kanya upang sila ay maaari niyang hawakan, ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit nang mabatid ito ni Jesus, labis na sumama ang kanyang loob at sinabi sa kanila, "Pahintulutan ninyong pumunta sa akin ang mga maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalan, dahil nabibilang ang mga katulad nila sa kaharian ng Diyos. Totoo, sinasabi ko ito sa inyo, sino mang hindi tatanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang maliit na bata ay tiyak na hindi makakapasok dito." Pagkatapos, kinalong niya ang mga bata at binasbasa niya sila sa pagpatong ng kanyang kamay sa kanila. At nang simulan niya ang kanyang paglalakbay, patakbong lumapit sa kanya ang isang lalaki at lumuhad sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang manahin ang buhay na walang hanggan?" At sinabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang sino man ang mabuti, maliban lamang sa Diyos. Alam mo ang mga kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magpapatutuo ng kasinungalingan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki, "Guro, sinunod ko ang lahat ng mga bagay na ito magmula pa sa aking pagkabata." Tiningnan siya ni Jesus at minahal siya. Sinabi niya sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Dapat mong ipagbili ang lahat ng mayroon ka at ibigay sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay sumunod ka sa akin." Ngunit pananghinaan siya ng loob sa mga pahayag na ito, umalis siya na lubusang nalungkot sapagkat marami siyang ari-arian. Tumingin si Jesus sa kanyang paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga bata, napakahirap ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok sa butas ng karayom ang kamelyo, kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos." Labis silang namangha at sinabi sa isa't isa, "Kung gayon sino ang maliligtas?" Tumingin si Jesus sa kanila at sinabi, "Hindi magagawa ito sa mga tao, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat magagawa ng Diyos ang lahat." Nagsimulang magsalita sa kanya si Pedro, "Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Totoo ang sinasabi ko sa inyo, walang sino man ang nang-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin at alang-alang sa mabuting balita, ang hindi makatatanggap ng 100 ulit pa ng mga ito sa mundo ngayon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain na may mga pag-uusig, at sa mundong paparating, ang buhay na walang hanggan." Ngunit marami ang nauuna na mahuhuli at ang nahuhuli ay mauuna. Mga awit. Psalm 27 is the 7-14. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking tinig kapag ako ay umiiyak.
Maawa ka sa akin, at sagutin mo ako. Sinasabi ng aking puso tungkol sa iyo, hanapin ang kanyang mukha. Hahanapin ko ang iyong mukha, Yahweh. Huwag mong itago ang iyong mukha sa akin, huwag mong saktan ang iyong lingkod sa galit. Ikaw ang aking naging katuwang, huwag mo akong pabayaan o iwanan, Diyos ng aking kaligtasan. Kahit napabayaan ako ng aking ama o ng aking ina, si Yahweh ang mag-aaruga sa akin. Ituro mo sa akin ang iyong daan, Yahweh. Pangunahan mo ako sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa mga hangarin ng aking mga kaaway, dahil ang mga sinungaling na saksi ay nagsitindig laban sa akin, at sila ay bumuga ng karahasan. Ano kaya ang nangyari sa akin kung hindi ako naniwala na makikita ko ang kabutihan ni Yahweh sa lupain ng mga buhay? Maghintay kayo kay Yahweh, maging matatag, at hayaan na maging matapang ang inyong puso. Maghintay kayo kay Yahweh. Mapagmahal na Panginoon, ipinagdiriwang namin ang muling pagkabuhay at ang walang laman na libingan na nagpapahayag ng iyong tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Habang naririnig namin ang dakilang utos at ang pangako ng iyong presensya, bigyan mo kami ng lakas upang pumunta sa buong mundo bilang mga saksi. Tulungan mo kaming gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng bansa, na turuan silang sumunod sa lahat ng iyong iniutos. Naway mabuhay kami sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay, binago ng iyong espiritu at inatas ang ipahayag ang mabuting balita sa bawat nilalang. Na may mga pusong itinaas sa muling nabuhay na Panginoon, kami nagsasabi ng Amen.